Today in Siargao, I'm so excited to be cooking dinner for my old friends here, the OG local surfers on the island. But before that, we recover from this morning's surf session with a hearty lunch at our beautiful resort, Lamari, Siargao. Grabe, I love the landscaping here at Lamari. It's so beautiful, yung mga halaman. Before sunset, we head to my friend Carding's place at Kanawai Surf School for tonight's cookout. Cooking with me is my friend and surf instructor Rashid, who has a uniquely Siargao story. Si Rashid, siya yung recent kong kasama mag-surf. Siya yung nag-guide sa amin ni Camille. So marami siyang tinuturo. Magaling siya actually na instructor. Tapos sinasabi niya talaga sa amin ano yung mga kailangan namin gawin. At saka very clear yung pagturo niya. And base na siya ngayon sa Japan. Tapos, mahilig rin siya. Yung goal niya talaga is magtrabaho sa kusina. Yeah. Pero balita ko, masarap daw yung nagluto na sila para sa mga locals dito. Yung mga kanilang okonomiyaki, gano'n. So, kung alam ko lang sana pinaluto kita ng okonomiyaki, pero wag na. Hindi kasi, wag na kasi yung dahilan na may salo-salo tayo today kasi despedida niya. Babalik na siyang Japan, no? Yeah. After ilang months ka rin dito? 8 months? 8 months? Sarap. Sarap mo. Like, basta talaga nandito ka sa ano ba, home break mo. Iba, no? Iba. Yung saya mo, iba. Iba yung saya. Pero sa Japan, masaya rin naman. Oo. Kasi iba talaga pag nandito ka sa sarili mong ano ba, Oo. area. Oo. Kasi nakakapag-surf ka, maganda yung alon, then yung local, like meeting good friends ba? Pamilya nandito. Yan, nandito. May itong lugar nyo, may magic. May magic. Oo. Magical island. Pero, ganun talaga yung buhay, di ba? Oo. Kailangan maghanap buhay. Kailangan maghanap buhay. But at least, di ba? Part ng buhay na maghanap buhay. Yan! So, mamaya siguro yung papakainin natin mga may bento. Basta yung alam ko lang, si nanay, magluluto siya ng kanyang ginataang talong, which is mas. Then kami, bahala na mamaya. Hapon na talaga, oh. Clean as you go, oh. Yung kwento dito kay Rashid is, based na siya ngayon sa Japan. Ilang years ka na sa Japan? Magto 2 years pa. 2 years. Magto 2 years. Tapos, bakit ka napadpad sa Japan? Because my wife is a Japanese. Dito kayo nag-meet. Dito nag-meet. Tapos, She was my student. student. Yeah. Tapos, love at first sight ba? Love at first sight, parang gano'n. Talaga? Then, Sa dami mong estudyante, ito yung parang wow, iba. yun nga eh. Yun nga yung, kasi nung araw na yun, Oo. I was actually like planning to surf Oo. ng umaga. Oo. Then her instructor, late ba, hangover, di nakapunta. So, she asked me if I can teach her. Oo. It's like, who's the student? Oo. It's like, me. And I was like, okay, let's go. So yun, then after like, isang beses ko lang siya tinuruan. Then after like 2 months yata yun, 1 month, bumalik siya without my contact. Then she just tried to find me in Cloud9. Then yeah, we met again. Then like, basta daming pinagdaanan before that. Then yung pandemic, doon talaga parang Hindi dito kayo na siya. nakita? Dito na siya talaga nagstay. Pero For 2 years. naabutan siya ng pandemic. Naabutan siya ng pandemic. Kaya hindi rin siya makaalis. Oo. Ginusto niya kamo na magstay dito ng pandemic. Ah. Kaya yung 2 years kami magkasama. Yun, doon na Yun, doon yun na nalaman. Doon na nalaman talaga na parang kami talaga. Yeah, nagpakasal kami and then now we're living in Japan together. Yun yung kwento. Galing. Kakakilig. Kasi parang yun nga yung mga nakikita mo sa mga pelikula, yung mga ganyang Yun nga eh, no? Parang sa pelikula lang nangyari, pero nung na-try mo na, Oo. parang totoo pala talaga. Kala ko gawa-gawa lang yan eh. Wala sa oras eh, no? Wala sa... O yung hindi pinagplanuhan, Yan, oo. tapos biglang dumadating ba? Oo. Na, ano. Pag, Oo, pag alam mo eh, no? yun nga eh.
Ikaw, Sir Jeff, paano mo nga pala nakilala si Ma'am Camille? Ganun rin, surfing rin. Surfing din? Yun, ganito, may show kami sa Quezon, Real. May crew ako, tapos hindi ako pinapansin. Hindi ko pinapansin? Pambihira. May crew na nga ako, tapos parang kala ko sino akong siga. Tapos hindi na talaga ako pinapansin. Sabi ko, uy, okay to ah. Sabi ko, Hard to get? oo. Tapos parang wala siyang pake. Yun yung gusto ko. Kasi, so, yun. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pake. Ayun. Maitutulong mo, pwede ba magpapiga ng... Ito si Carding, isa sa pinaka-OG na surfer dito. Pag siya na kumukuha ng alon, lahat nakatingin sa kanya. Kasi para siyang balerina sa tubig. Ang swabe na talaga. Yung ganitong itsura na parang nakakatakot, pero pagdating sa tubig, talagang mapanganga ka. Ma-inlove sila yan. Kaya na-inlove si Ate Wina eh. Oo. Yan, si Carding matagal ko nang kilala yan. Tapos ito pa rin tayo. Kahit na yung isla, nagbago na, marami ng pagbabago, dito sa kanila, same pa rin. Which is, yun yung kagandahan rin. Kasi may mga iba na, may mga ibang parts ng isla na kung ano siya dati, ganun pa rin siya. Tapos yung surfing, unang araw, makakuha ka ng alon, ng sesaya mo, stop ka, gigain yung confidence mo. Tapos after a few days, may part rin na parang siguro rin parang sa ibang, parang basketball or sa motor, na may araw rin na hindi ka talaga makakuha ng alon. And it's so humbling. Babalik ka talaga sa lupa. Sa lupa, no? Kasi pag nakakuha ka na, wow! Kala mo kung sino ka magaling. Pero the other day yun nga yung 3 oras. 3 oras kami nagsisurf. Grabe, 3 oras kami nagsisurf. 2 kalahating. Dalawang kalahati, may kalahati pa. Oo, hindi pa siyang buong alon eh. 2 kalahating alon nakuha ko. At saka parang, sabi ko, dami ko pang kainin na bigas. As in, I mean, I'm sure marami makaka-relate. At saka, yun nga yun. Pero yung kagandahan lang is, hindi ka susuko. Kahit gaano kahirap, hindi ka susuko. At, gusto mo love mo eh. So, hanapan mo ng paraan. Ganyan talaga bro, yung sa buhay, no? Oo. Kahit gaano kahirap ba, huwag ka lang sumuko. Tama. Yung pagtutuba ng Japanese language, mahirap. Oo bro, mahirap talaga. Para kang nasa ibang ano ba, ibang level talaga ng ano nila yung Nihongo. Oo. Kasi parang di ko akalain na matutunan ko siya. Parang ano ba, parang proud din ako sa sarili ko na Oo. I learned this language Di ba? for 1 year. I studied 1 year in Japan. It's so hard, like really hard. Grabe, no? Now I can see myself like, oh, I'm talking with the Japanese. Tapos, makikita mo pa na Yeah. that you can learn pa. Yeah, Goal mo ba umabot ng N1? yes, that's my goal. That's my goal, like to reach the high level of Nihongo. Yun yung tawag na disiplina at dedication. No? Yes, dedication talaga kailangan. So bro, minsan, I'm sure nalulungkot ka rin doon. No? Oh bro, siyempre may time talaga na dumadating yung time na namimiss mo yung pamilya mo, Oo. barkada, Oo. lalo na pag wala masyadong surf. Oo. Kasi sa Japan bro, kailangan namin mag-drive ng 4 hours Para makasurf. para makapag-surf. And only like 1 day surf lang. Like once a month, twice a month, Wetsuit pa yan. wetsuit pa yan. Ano yung nagugustuhan mo naman sa Japan? Siyempre pagkain bro. No, Pagkain talaga. iba talaga. No? Culture, yung, Culture. yung culture nila. Like ano? Example? Disiplinado lahat ng tao. Oo, oo. Oo. Doon ko natutunan yung pagiging ano ba, malinis Oo, oo. sa ano. Oo. Like yung So ngayon, example dito sa Pilipinas, na-apply mo na yung konting Japanese ways sa bahay nyo. Oo, bro. Every day nandun talaga lagi yan. Linis, Yung linis. tanggal sapatos, gano'n. Oo. Tapos lahat parang lahat Naka-media. naka-organize, no? Organized. So nakatupi na lahat mong damit. Nakatupi na lang. Na, Hindi dati na tapon lang ng tapon kung saan. Pero ngayon bro, makikita ko yung closet ko ba. Oo. Ang ganda tingnan ba? Oo. Kaya rin siguro umangat ka or naging successful ka kasi in-apply mo yung surfing na kahit gaano kahirap, gawin mo. Oo, yun. Kasi pag alam mo naman na sobra siyang rewarding pag Pag nakuha. Pag nakuha. Diba? Kahit alam mong delikado ba, pero itutuloy mo kasi alam mo kung anong kalalabasan eh. Oo. Yung parang Oo. worth it siya ba? Worth it siya Oo. na... At yung saka ano mga na yun. surfer, madiskarte talaga kayo Diskarte. eh.
Okay, so ang gagawin ko ngayon dito, mantika lang. And then, konting asin. Dito 1 cup of water lang siguro, no? Ah, Sa gata. damihan mo, bro. Mga 2 cups. Oo. Hindi, actually, mas marami pa kasi ilalaga ko yung manok sa gata. Ah, okay. Sumisipot na yung mga... Uy, hello! Ayan. Hello, Happy New Year. He's like the funniest guy in the island. And yun, sumisipot na yung mga OGs ng Siargao. One of the OGs also. One of the OGs. One of Eto, the OGs. Carding. Mamaya si Wilmar, ma-meet mo rin. Si Dencio, ma-meet mo rin. Yan, and then yan kanina, yung girl. She's from Bacolod. She's a really good artist. She comes from a family of artists. Her dad, I really respect. I actually, in my earlier stage of my career when I was with MasterChef, I didn't speak any Tagalog. I only speak Ilonggo and English. And syempre, sa MasterChef Tagalog lahat eh. So, her dad's an actor from my hometown. So, tinawagan ko yun. Si Joel Torre lang naman, nag-training sa akin. Yun lang naman. As in, like isang oras niya ako, yung tatay niya, si Joel Torre, yung artista. Ah, yeah. Parang siya yung parang Al Pacino natin, no? Or, Al Pacino. no, tama ba? Dude, isang oras niya ako kinausap. Sabi niya, kaya mo yan. Kasi gusto ko na sumuko eh. At saka, parang gusto na rin nila ako tanggalin. Direct Loren. Buti hindi niyo ako tinanggal. Tinawag na ako ni Direct Loren Diogi. Principal office ako eh. Sa ABS dati. Yung MasterChef. Ah, yeah. Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Ilonggo lang ako at English. So yun, hindi ako nagsasalita sa TV. So parang yun, tinawag niya ako. Sabi niya, ano ba Jay? Parang hindi Tahimik lang. nahiya talaga ako yun. So yun, parang surfing rin na lumaban. Kahit gaano kahirap. Tinuloy pa rin, eh, no? Tinuloy pa rin. Hindi pwede. Kahapon nga, nakita ko na di ka marunong sumuko ba? Isipin mo 3 hours, 2.5 waves lang. At saka sa 3 hours na yun, siguro 30 minutes yung pahinga. Ito na yung nagpe-pressure, okay. Kasi baka 9 na tayo. Hindi. O sige, ibahin ko na yung timpla ko. Dami. Or Hindi. Ding, gusto mo ako tulungan? Pwede mo ihawin lang to yung mga gulay natin. Hindi na tutukogin. Hindi na. Kasi, basta, gagawin ko ihalo ko to mamaya gagawa ko parang kaldereta, tapos ihalo ko to. Pressure tayo dun. Pressure, grabe. Tapos, may mga bigatin nandito. Pressure ako. Fair as well. Wanna make it pretty? Yeah. Bring that one here. Yeah. And then, the sunset, can you bring it back? Yes, Yes. we'll try. Okay. Sige. Yes. That's kidifying it. Yung You can bring the sunset. Gagawa ko ng parang barbecue marinade. Gawa sa coco jam, suka, bawang, asin. Yun lang. And then, ihawin natin. Yan lang. Pwede mo ibenta to sa Japan. Okay, garlic, no? Tapos, gawa ka ng masarap na suka. Mas masarap yung tuba. Tapos, coco jam. Coco jam. Kung walang coco jam, mas masarap talaga Sa ito. Siargao coco jam? Yes. Oh. Ito pwede mo ibenta to sa kanila na hindi nila, parang, oy, iba yan ah. Parang ganun. Then, konting soy sauce lang. Sa amoy, alam ko na datong Silver Swan siya. Kung gumamit ka ng kikuman dito, maging lasa siyang Japanese. Kung gumamit ka ng soy sauce na lasa sa atin, lasa siyang Pinoy. Parang ganun. Oo. Tapos, damihan natin yung suka. Ayan. Ayan. Baka magalit sila. Okay. Mix mo lang.
Pwede rin to kung may kalamansi tayo. Kalamansi. Tapos lagyan ko pa siyang manamis-namis siya. Lagyan ko konting asin. Sakto talaga na, Nay. Sige. Mamaya, tingin-tingin rin ako dyan pag gumagawa ka ng talong mo, ha? Kasi gusto ko rin matuto, eh. Gagawin. Kalamansi? Sige, piga mo lahat, bro. Kasama ba to? Oo, sama mo to. So, ang pwede mo gawin, di ba may, kung makabili ka ng coconut cream, yung sa lata. cream. Yeah. Alam ko mahirap rin ko. Mahirap. Any kind of coconut product. Sige, Sobrang hirap. ganito na lang. May dried mango doon. Meron. Meron. From Philippines yun. Igawin mo siyang jam, ipakulo mo siya sa tubig, Mhm. maraming asin, maraming asukal, Mhm. i-reduce mo hanggang mag-jam siya. Mhm. Tapos yun na yung jam mo, haluan mo ng suka, haluan mo ng bawang. Naitikman mo na yung panimpla natin sa, tikman nyo. Oh. Mhm. Sa limit. Oo. Pang marinate. Oo. So, i-marinate ko na siya ganun. Tapos, ito na yung ating barbecue. Tapos, pahiran lang natin mamaya ng atsuete oil. Tapos, mamaya, kung may brush tayo, ito yung pang brush natin. So, manamis-namis siya na manganghang. Kasi yung ginamit ko na suka manghang. Pero kung ginamit ko yung suka na tuba, hindi siya manghang. Yan. Okay na to. I will make a coconut salsa. Tuyas lang. Konting bawang. Ay bro, pwede mo, yung tanglad bro, pwede mo Anong gawin natin? linis lang. Sige. Tapos, lagay ko na yung manok. Na-pressure tuloy ako kasi sinabihan ako ng asawa ko na bilisan ko. Takot ako na yun. Lahat naman siguro tayo bro, takot sa asawa no? Oo. Yan yung real big boss. Oo. Surfing, hang out with the surfers, with their families, has really taught me how to be one with the community. And parang dito kasi lahat pantay-pantay eh, lahat tayo equal eh. And minsan kasi it's inevitable when you come from a big city, then you go to a small town, you act like a city boy. Pero that's what surfing taught me, na parang it taught me how to adapt right away. Ito yung bangsi, yung flying fish nila. Ito cured pa lang, hindi pa siya dried. So ang gagawin ko, iihawin ko siya. And then yun, yung approach ko on this meal is that kung ano lang yung meron. There's 3 burners, there's a griller, and then kung sino yung mga personalities na involved na tumutulong, yun. Ito, paihaw ko rin. Hey bro. Ang gagawa kong chicken stew na may longganisa at carrots. May manok tayo. Tapos may isda. Pwede na yan, no? Yung may kanin naman, ano? Sprite. Sin. Baligag. I-stretch ko lang yung marinade. Kasi gusto ko mas matapang pa yung, para mas pronounce pa yung mango jam. Coco jam. I'm gonna make a salsa. So, red onions. Yeah, my goal is if they like this dish, then it becomes a staple. And, it becomes something new. So, red onions, grated coconut, yung na piga na, sayang eh. Lagyan ko ng suka. Mga anghang-anghang to ah. Tapos lagyan ko ng kamatis. Lagyan ko ng spring onions. Then, yung Nearly. eto. Ano yan bro? Palapa? Ihalo ko dito. Masarap to sa mga inihaw na isda or kanin. Para siyang salsa. Tapos ihalo ko lang ganun. Tapos asinan ko lang siya. Tapos konting suka pa o kalamansi kung meron pa. Ganda tingnan.
Maganda to mamaya sa inihaw na isda. Lagyan ko konting gata. Tapos, sige, kasi masyadong manghang, lagyan ko konting rosé. Ano nga to? Rosel? Rosel? Rosel jam? They won't know what hit them. Tumatawa si nanay. Matutuwa asawa ko kasi halos tapos na ako. Lahat na karne, lagay nyo lang dito. Okay, so Oo. Para siyang atsara na eh. So, onions, ito, spring onions, kamatis, suka, luya, kung gusto mo. Tapos nilagyan ko ng palapa. Dito rin galing yan. Pero pwede naman wala. Tapos ihalo ko lang siya. Tapos, para na siyang example, pag may inihaw na isda o inihaw na baboy o pwede sa kanin, pwede, parang pwede siya itopping. Tapos sobrang mura lang. Kung pwede naman ayaw nyo lagyan nito, pwede naman asukal lang. Kasi kanina, nilagyan ko siya ng suka, masyadong maasim at maanghang. So kailangan ko siya kaya nilagyan ko siya ng ng pangpatamis para kontrahin niya. Durugin ko lang yung ganun niya. Buko. Pero maganda yung buko kasi yung hindi pa yung ganun katigas. Yung tinatawag sa Manila bro na malauhog. Ito bro, try mo bro. Oishi. Okay ba? Yung isda, ihawin na lang natin. Tapos ito yung ilagay ko sa taas ng isda. Kaya, so ihaw na isda, tapos lagyan ko ng ano. Daling ko doon kay Carding. So, ito yung bangsina natin na inihaw. So, yan. Gamitin ko pang paalat. Lagyan ko rin ng konting asin lang. Ayan. Tapos yung the rest, tadtarin lang natin or i-chop lang natin ulit. Ito ginagawa niyo. Okay talaga pag may kasama ka sa kusina na hilig rin, ang bilis ng kabagay-bagay. Sige pa, sige pa. Ah, wala pala siyang mantika, ano. Sige, lagyan ko konti pa, ha. Huwag tayo mahiya. Tapos, ayan, konting gata lang para mabasa siya ng konti. Yan, yan, yan. Konting mantika. Tapos, kuha na lang, asinan mo na lang kung sa tingin mo kulang. Nilagyan ko lang. Oo. Okay. Bro, gawa ni Rashid. Try nyo. Iba naman. Bangsi na may sapay. Pwede no? Tapos may bawang lang. Tapos asin. Kali-kali, talabay. Sapay sa ng bangsi. Sapay, bangsi, bawang. Tapos konting mantika. Konting gata. Kasi yung sapay no, di ba? Sapay. Sa itapon nyo, timplahan nyo. Timplahan nyo ng suka, gata. Tapos pwede nyo siya i-topping sa inihaw na isda. Kahit anong timpla. Spring onions, kung gusto nyo. Sibuyas. Parang ganun. Kasi kadalasan sa amin, pagkatapos, kukunin ako, tatanggalin yung, yung milk niya, Oo. gata. Wala na. Tapo na yan. Pero kung hindi nyo siya pigain, hindi nyo na kailangan timplahan ng mamon. O kasi May timpla na. Oo. Pero malinamnam siya. Oo. No? No kaya, para gawing bowl. Pwede rin. Di ba? Mhm. Maliliit. Pwede rin. Kasi sa timpla niya, medyo siya.
Tapos masarap yung, di ba yung bangsi, may pag inihaw, mas mabango. Mabango. Sarap. Mm. Sarap. Yan o. Kamay. That's a beautiful shot. Nice. Sarap. Lagyan ko rin, no? Ito wala eh. Pala dito. Oo. Kaya halo-halo lang yung mga lamas pagkatapos yung gata timplahin ng asin, tapos asukal, paminta. Ayan lang. Yun lang? Pero dito yung parang lilamnam Yun na ang ano mo, pasa sa sa gata. Hindi ka naglalagay ng tubig. wala. Sa, Ito lang. So- Vinegar lang. so, wala lang. yun lang. Kasi pag tubig, Walang lasa. ah, Matabang. kaya may konting, hindi mo alam kung ano eh. Yan. Galing. Hindi ko talaga makalimutan tong dish na to. Kumain ako dito. Karindere pa lang yan dati. After surf. Tapos ito yung kinain ko. Doon ako parang oh my wow. So yun pala. Minsan, di mo talaga mahula kung ano eh. Kasi sobrang nasa likod lang siya. Simkwan lang siya, may pitik lang siya. No? So, tikpan mo. O nga nung kulang. Baka wala pang, ano, Wala nang kulang. wala na? Wala na. Okay na? Sakto yung lahat na, balanse lahat na timpla. Yan, takpan mo, baka madampot pa. Sige. Okay, patapusin ko to. Malapit na rin to. Tapos yung isda, medyo malapit-lapit na rin. And then yung baboy. This is the place where nabubuo yung pagkakusinero ko. Totoo. Dito ko nakukuha yung puwersa ko. Ulan ba yan? Doon na lang siguro tayo sa loob. Sarado ka na Ulan yan. Tumomi. Tomomi. What's your name? JP. JP. That's my Camille, the wife of Rashid. My wife. That's my wife. Niloko lang ako niyan. Oh, grabe. Maganda, parang hindi nga ako napakapaniwala nakakuha ka ng ganyang kaganda. Tinutukan lang ako dito, bro. Jumakpat. He win the lottery. Sheesh. We just need scissors. It's okay. Whole vegetable. Yeah. Carrots, grilled carrots. Okay. I know, right? Always your best. Si nanay, nanay mo cards. There you go. Maya yun. Every time, right? Magtabi na lang tayo para sa kanya. Every temple we go to. Right now. Kasi dahil nagluto tayo dahil sa kanya eh. Hello, good evening. Good evening. So, yun nga, yung dahilan na nandito tayo. The reason why we're here is because once upon a time, after surf, I went to their carinderia and she served me the best eggplant dish I've ever had. And that was like, I don't know, 6, 7 years ago. And I could never forget that dish. And now she made it, and she told me a little secret, what she put, and I'm like, what? Really? So it's the simple things. It's that simple ingredient that she put that made it so different, but at the same time, it's also cooking from the heart. So there. And this guy has been teaching us how to surf better in the past couple of days, and this is somehow his despedida dinner because you guys are going back to Japan. And so this meal is also for you guys, and also for our new friends and old friends that are here. Thank you very much. So, Nay, basically it's eggplant with coconut cream and a lot of love. Full of love. And then this is a grated coconut with what's that flower? Roselle. Grated coconut with roselle. That's why it's orange. A vinegar, coconut cream, ginger, tomatoes, onions, etc. Then the pork is marinated in cocoa jam and vinegar, and then the sauce is vinegar and cocoa jam. So this is you will be surprised. This is grated coconut with bangsi that Rashid made, no? Yeah. And with excellent knife skills and super organized in the kitchen. Kamay yan. Yeah. And this one, ano to?
It's chicken with grilled vegetables, right? And And longanisa. gata. Yeah, gata and with bangsi also, right? With bangsi also. Bangsi also. Because we're in the land of bangsi. Land of bangsi. All right. What's let's eat in Japanese? Itadakimasu. You have to say it. Itadakimasu. Hi. All right, let's eat. Let's eat. Count na, count na. Thank you. Thank you. Chef, thank you. I'll give you some longanisa, which you like, and some vegetables. Yeah. Eggplant. Yung. Grabe ba? Iba. A little bit. But not very. Yeah. Puro mayo-mayo na na. Dito tayo lang Wow, muna. ikaw pa nagluto, ikaw pa nag-serve ah. Oo naman.